May I Mr. continue? Secretary. May I continue, Mr. Chairman? Please. Mr. Nonilo Arili Andaya, kayo po ay binigyan ng House of Representatives ng immunity sa anumang prosecution, sa anumang sasabihin ninyo sa kagalang-galang na committee na ito. Kaya't kayo po ay hindi maaaring pagabulan o maaaring i-question sa ibang mga forum tungkol sa mga sasabihin ninyo at paggawa ng immunity ito. Ang condition lamang po ng immunity ninyo ay kayo ay magsasabi ng katotohanan, buong katotohanan lamang. Tinatanggap po ba ninyo yung condition na yon? Yes, Your Honor. Nabasa ba ninyo yung immunity offer na nasa wikang Ingles? Yes, Your Honor. So, naunawaan ba ninyo yun, ang nilalaman nun? Yes, Your Honor. Mr. Chairman, the witness accepts the immunity being offered by the House. And Please so I may proceed. continue. Mr. Nonilo Arile, meron ba kayong ginawang sinumpang salaysay na merong 3 pahina at merong nakalakip na Annex A na merong 6 na pahina? Meron po ba kayong ginawang ganon? Yes, Your Honor. Pinanunumpan ba ninyong muli na ang lahat ng nilalaman nito ay pawang katotohanan lamang? Yes, Your Honor, but I would like to correct on the page 1, Your Honor. Please do. Because it appears that noong September 14, 2014, nalipat ako sa maximum security compound. That is 2,000, Your Honor. So that is 2,000. And aside from that, Your Honor, on page 10, Page 10. page 2, Page paragraph 10, Okay. Oplan Kronos dahil noong nakipag-coordinate si General Garbo kay Secretary de Lima hindi ito pumayag. Instead of General Garbo, Your Honor, General Magalong. Meron pa po ba kayong ibang babaguhin? Wala na po, Your Honor. So, ang lahat ng ito ay pawang katotohanan na pagkatapos niyong baguhin? Yes, Your Honor. Ikaw ba ay kusang loob ka bang pumunta sa kagalang-galang na committee ito upang sabihin at sumpahan itong affidavit mo? Yes, Your Honor. Ikaw ba ay pinilit, pinangakuan, binigyan ng anumang pabuya o anumang kapalit para manumpa dito sa salaysay na ito? Wala po, voluntaryo po ito, Your Honor. Ikaw ba ay sinaktan, tinorture upang gawin ang salaysay na ito? Wala po, Your Honor. Meron ka bang abogado na kasama ngayon sa ngayong umaga, o ngayong tanghali sa Yes, Your Honor. Attorney Sino po? Salvador, Your Honor. attorney? Regie Salvador, Your Honor. Of Pau, Your Honor. For the record, pakitayo lang para sa personal identification of the lawyer. Please state your name. Your Honor, I am Rigel Salvador from the Public Attorney's Office. Thank you. Handa na po ang ating witness para basahin. Thank you, Mr. Secretary. Before we proceed, may we just acknowledge the presence of Congressman Montoro, Congressman Sandoval, and Congressman Uybarreta. So, Mr. Arile. Mr. Chairman, I go to the marking. I forgot to mark. Ay, sige. May we request that the affidavit of Mr. Nonilo Arile be marked as Exhibit U. U1 and U2, page 3 thereof. The signature of the witness appearing on the first page, left-hand margin of the document, be marked as Exhibit U-9. On the second page as U-10. On the third page as U-2-A.
and the signature of the assisting counsel, Attorney Rigel Salvador, be marked as Exhibit U-2-B. The Annex A be marked as Exhibit U-3, the first page. The second, up to the last page, be correlatively marked as Exhibit U-8. So Exhibit U-4, U-3 to U-8. The witness now ready, Your Honor. Thank you for that. Mr. Witness, will you please read into the records yung inyo pong sinumpang salaysay? Ako si Nonilo Arili Andaya, 56 na taong gulang, Pilipino, may asawa, at kasalukuyang inmate sa newly believed prisons na may numerong N200P-2640. Pagkatapos na makapanumpa ng ayon sa saligang batas, ay nagsasaad ng mga sumusunod. Ako ay dating Police Officer 3 ng Philippine National Police na nakulong dahil sa mga kasong kidnapping at murder. Nakulong po ako sa Quezon City Jail noong October 20, 1994 at noong September 14, 2000, nailipat ako sa Maximum Security Compound, New Bilibid Prison. Doon, naging assistant commander ako ng Batang City Jail, kung saan si Froilan Tristisa naman ang commander. Noon namang September 7, 2015, nalipat ako dito sa Medium Security Compound. Sa kasalukuyan, ako ay miyembro ng Inmate Custodial Aid na tumutulong mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng Medium Security Compound. Noong January 2014, kinuha ko bilang asset ni Colonel Valeroso ng Criminal Investigation and Detection Group. Bilang isang asset, tungkulin ko ang magsumiti ng mga impormasyon kay Colonel Valeroso tungkol sa transaksyon ng droga ng parehong mga Pilipino at Chinese sa loob ng Bilibid. Sa kurso ng aking pagiging asset, doon ko natuklasan na si Ben Marcelo ng BCJ ang may pinakamalaking supply ng droga. Pumapangalawa dito si Sam Lechua ng BCJ at sinusundan ni Peter Ko ng Komando, Willie Yang ng Batman at Robert Lee ng BCJ. Si JB ay kilalang untouchable at malakas dito sa Bilibid. Ito ay sa kadahilan ng regular siyang nagbibigay ng malaking halaga ng pera kina dating Secretary Leila de Lima ng Department of Justice at Director Bukayo ng Bureau of Corrections. Alam ko ang mga bagay na ito dahil personal itong naikwento sa akin ni JB sa kurso ng aming mga pag-uusap tuwing humihingi siya ng payo sa akin. Noong kalagitnaan ng Nobyembre taong 2014, sinabi sa akin ni JB na alisin niya sa Maximum ang mga balakid sa kanyang negosyo upang masulo niya ang kalakaran ng droga sa loob ng Bilibid at nang malilikom niyang pera dito, ay gagamiting pundo ni Secretary de Lima para sa Noy paparating na halalan 2016. Nasabi din sa akin ni JB na mapapalipat niya ang kanyang mga kakompetensya sa negosyo dahil siya ay asset ni Secretary de Lima at Director Bukayo sa kalakaran ng droga sa loob ng Bilibid. Lahat ng ito ay plinano ni JB dahil pinangakuan siya ng absolute pardon ni Secretary de Lima na ilalakad daw nito kay Presidente Aquino. Noong December 2014, nagkaroon ng raid dito sa Maximum Security Compound at nagresulta ito sa paglipat ng 19 high-profile inmates sa NBI. Simula noon, nasulo na ni JB Sebastian ang kalakaran ng droga sa loob ng Maximum. Isa din sa mga inuutos sa akin bilang asset ay kunin ang account number ni JB kung saan niya hinuhulog ang mga perang kinikita sa pagbibenta ng droga. Nakuha ko ang video account number 00031007956 na may account name na Kuko Jewelry Shop sa pamamagitan ni Ruben Acerbo. Si Ruben ay aking personal na kakilala na nagtutulak ng droga sa Rua City at Boracay. Siya ay pinakilala ko kay Gis Arsenal na Chief Escorte JB na nagbibinta naman ng droga kay Ruben at nagbigay ng nasabing account number
sa kanya upang doon ay may deposito ang bayad sa nabintang droga. Sa pagiging asset ko, lahat ng impormasyon na aking nakulikta ay binibigay ko sa CIDG sa pamamagitan ni Colonel Valeroso. Ang mga impormasyong ito ay dinivelop ng CIDG sa ilalim ng pamumuno ni General Magalong na naging basihan naman upang mabuo ang Oplan Kronos kung saan dapat magsasagawa ng isang malaking operasyon ang CIDG at PDEA sa loob ng Bilibid. Ang Oplan Kronos ay pinarating ni General Magalong kay General Garbo na nooy PNP Deputy Director for Operations. Nasabi sa akin ni Colonel Valeroso na hindi natuloy ang operasyon ng Oplan Kronos dahil noong nakipag-coordinate si General Magalong kay Secretary de Lima, hindi ito pumayag. Bilang panghuli, nais kong sabihin na 3 linggo bago na ilungsad ang Oplan Galugad, personal kong nakita ang haligang 65 milyon na nakalagay sa kahon ng sigarilyo sa kubo ni Sam Lichua sa BCJ na kung saan ang halagang iyon ay nasabi din sa akin mismo ni Sam. Pagkatapos ng Oplan Galugad, pumutok dito sa loob ng Bilibid na nawala ang perang ito kasama ang iba pang mga alahas, baril at mamahaling mga bagay na umaabot hanggang 300 milyon. Ang mga bagay na ito ay akin na rin naisulat sa isang report na ipinadala ko noong Agosto 2016 kay Presidente Duterte at General Bato. Photocopy of the said letter is here to attach as Annex A to A-5. The same is identified by me by affixing my signature, tambark, and date herein, assisted by counsel. Ito po ay aking kusang loob na salaysay at hindi po ako tinakot, pinilit o pinangakuan ng kahit anong bagay, pabuya para gawin ang salaysay na ito. Nonilo Arili Andaya, nagsasalaysay. This is my letter to His Excellency President Rodrigo Roa Duterte, President, Republic of the Philippines, 04 August 2016 in BP Midsicom, 1500 hours. Through General Ronald Bato de la Rosa, Chief PNP. Subject 8-1 info regarding drug lords at Bilibid, anomalies and irregularities for inmates, food subsistence allowance at max security compound. From Afghanistan, Alpha. Dear President, last August 1, 2014, the undersigned Alpha submitted and subsequently forwarded a very reliable information before the Bertos Office of CIDG, Kamkrami, Quezon City by the name of Senior Superintendent Jerry Valeroso to carefully scrutinize, study, and evaluate the contents of information for possible and early apprehension of drug lords known as Big Fish at Bilibid, to include their cohorts, protector of bureau officials, and direct involvement of some prison guards thereat. Colonel Valeroso exerted his utmost effort to visit Terrain Alpha for so many times, negotiating therewith, casing purposes, surveillance, identifying subject involved in proliferating of drug trafficking, discussed to him the illegal activities of drug lords. To arrive the issue in question, drugs is a lucrative business inside Bilibid. For quite a long time, and maybe 2 weeks thereafter, Colonel Valeroso called me through telephone that upon submission of my report, the higher command declined the same. Colonel Valeroso further averred in vernacular, Brad, ayaw patulan ang report natin ni General Magalong, baka niya may masagasaan. Sir, malaking accomplishment sana ito ng PNP dahil ibinunyag ko at inireport ang katotohanan. Please see copy of essay through Colonel Valeroso that I am telling the truthfulness and veracity of my reports. NBI na nagpatuloy ng operation after rejecting our reports. Sir, I will divulge to you personally the true story of Bilibid 19. Ito po ba ay totoo na accomplishment ni Secretary de Lima, Director Franklin Bucayo at mga NBI agents? Public knowledge, maaring sumikat si De Lima, pero ang hindi alam ng marami nating kababayan ay mayroong muro-muro sa pagsugpo sa Bilibid 19. Kumalat sa media mga pahayag, telebisyon at radyo ang pagkakahuli at paglansag sa Bilibid 19. Pinakamamahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte,
at General Ronaldo de la Rosa, PNP Chief. Isasalaysay ko po ang totoo na pangyayari sa Bilibid 19. Nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan si Ampang Colango, overall chairman ng Carcel Side ng Maximum, kung saan sakop niya ang mga gang na sumusunod. BCJ, Batang City Jail. Yan ang kinaanibang pangkat ni Colango. Oksugang, BRM, Bicol Region Masbate. BSL, Batang Samar Leyte. Batman, BM29, Batang Mindanao. Building 11, former AAP, PNP Quartet, Political Prisoners, Cuerna, Building 12, BC45, Batang Cebu, GIG, Ilocano Gang. Inggitan, pagalingan sa panunungkulan kung sino kay Colango at JB Sebastian ang mamumuno sa Bilibid para mahawakan ng lahat ng Chinese drug lords, big fish at mga Pilipino naging milyonaryo sa droga. Inmate JB Sebastian, overall chairman, Presidio, side ng Maximum, at nasasakupan niya ang komando gang na si JB ang naghari-harian bilang busyo or commander. Sputnik Gang, Happy Gulaki, Samahan ng Ilonggo, Bahala na Gang, BNG, Building 9 Cuerna, mga walang tatak or pangkat. Sa madalit salita ay nais at gusto ni JB na hawakan ng buong Maximum para makontrol niya at manipula ang lahat ng Chinese at mahawakan niya ang malawakang pagbibinta ng droga sa Luzon, Visayas at Mindanao. 70% po ng distribution ng droga sa buong Pilipinas ay galing sa pagpapatakbo ng Bilibid. Ang superintendent ng Maximum noon ay si Lansangan. Kapag nagpatawag ng meeting si Lansangan at dumalo si JB, hindi dadalo si Colango. Pag dumalo si Colango, ay sa meeting hindi darating si JB. Matindi ang kanilang hidwaan hanggang sila ay nagpapasok ng kanya-kanyang matataas na kalibre ng baril at may granada pa. Palibasa ay mga multimillionaire na sina JB at Colango, nagagawa nila ang gusto nila sa Bilibid. Nagbubulag-bulaga ng mga super, OIC, COJ, Overseer at Gate Guard kapag nagpasok sila ng mga babae, starlet at mga artista tulad ni Rosana Roses alias Usang, na laging dumadalaw kay Vicente C., one of Bilibid 19. Si JB at Colango ay iba't ibang mga babae na sikat ang mga dumadalaw sa kanila kapalit ng malaking pera na ibinibigay sa prison guards. Palibasa ay kalugar ng Alpha si JB Sebastian at tubong Tagatondo ay magangang loob niya. At madalas niya akong ipatawag upang humingi ng impormasyon ukol sa mga plano sa kanya ni Colango, at minsan isang araw magabandang alas 5, pinatawag ako ni JB at tinalok na uminom ng mamahaling alak, at dahil sa hindi ako umiinom ay pira na lang ang kanyang ipinaunlak. Sabay sabi, pare, sa atin sa Tondo ay hindi bahay ang pinagagawa niya kundi big building. Sabay pakita ng baril na caliber 40 na nakatago sa kanyang baywang. At isinama niya ako sa kanyang malapartil na kwarto, aircon, at pinakita niya sa akin ang mga baril na iba't ibang kalibre na may 3 Bushmaster na M16 ang bala. Malakas siya kay General Bucayo at lalo na kay Secretary de Lima na madalas niyang kateks. Si Peter ko na number 3 sa Big Fish Drug Lord ay nasasakupan ni JB dahil sa Dorm 2B, komando siya nakatira. At ganito po ang senaryo ni JB na bilang kaibigan niya si Secretary de Lima at Director Bucayo, gumawa siya ng paraan na makumbinsi si de Lima na gawin siyang asset upang masugpo nila di umano ang mga drug lord, at alam niya bilang commander ng komando na mayroong maraming pirang nakaimbak ang mga Chinese national na nasa teritoryo ng komando. Isa na si Peter ko, ipinakita niya kay Peter ang Bushmaster, M16 ang bala at isang 45 caliber, at tinuruan ni JB na itago katabi ng kanyang pera. Kaya sa isang cemented wall doon nilagay, at marami pang ibang Chinese na binigyan niya ng matataas na baril. Sa kanya ginawa ang intelligence report na bukod sa may huge amount of money, meron pang baril. Muro-muro po ito, at napaniwala niya si de Lima sa mga escort ni JB, kaya agad pinatawag ang NBI na may dalang sketch. Lalo siyang bumango kay de Lima dahil lang sa lakay ng NBI, positive nga naman. Hugas kamay si JB na nagkunwari na malinis at masama ang mga Chinese. Sabi tuloy ni Peter ko nang makuha ng NBI ang pera at baril, si JB lang anya ang nakakaalam ng lalagyan.
Nang mag-search ang NBI, halatang bagong simento lang ang lalagyan ni Peter ko na binansagang huda si JB sa buong Bilibid. Matapos na madala sa Building 14 ang mga Bilibid boys, naiwan si JB sa maximum at doon siya lalong namayagpag. Hanggang isang araw ay muli niya akong ipinasundo na napag-usapan namin na mabango siya kay Dilima at sinabi niya sa akin na palalayaan siya ni Dilima sa pamamagitan ng absolute pardon dahil ipinagkanulo niya ang mga Chinese kasama sila Kulangko at iba pa sa Bilibid 19. Napakarumi ng laro ni JB, mahirap pagtiwalaan yan. Ang takbo ng usapan sa Bilibid, lalo ba sa grupo ng Kumandugang. Sa aming pag-uusap ay nabanggit niya na marami na siyang pera at hindi na maghihirap ang kanyang pamilya. At paglaya niya ay kukunin siya ni Dilima at President Pinoy. Sa panahong iyon ay patuloy ang kanyang masamang hangarin at namamayagpag sa paggawa ng pira hanggang isang araw ay naging kaibigan niya si Jackson Lee na dahil sa kanyang modus operandi ay nagdown siya ng ilang milyon upang mabigyan ng paninda na shabu hanggang sa makuha niya ang tiwala ni Jackson Lee. Mahusay magbayad si JB kaya upi na sa kanya at nilargahan na siya sa pagbibigay ng 50 kilos high-grade na shabu. Akala ni Jackson Lee babayaran pa siya bagkus ay pinatapon siya sa Abuyog, Leyte. Ang halaga ng nakuha ni JB ay kulang-kulang na 100 milyon sa 50 kilos na inangkat niya. Iyon pala ay estafa. Ibig sabihin, hindi na magbabayad si JB. Nang mawala si Nakulangko at iba pa, tumayong hari ng Bilibid si JB at ito po ang kanyang video account, Jewelry Shop 0031007956. Diyan po iniuhulog ang malalaking transaksyon sa drugs ni JB. Sobra at super lakas siya kay Dilima at Director Bukayo. 1 week sa loob ang mga chicks, bibot niya, air condition, hayahay buhay ng mga milyonaryo. Mahal na Presidente, saan po kaya napunta yung nakumpiska na pera sa Bilibid na humigit kumulang sa 300 million including expensive assorted jewelries? Kay Dilima po itiran-over by NBI agents at right thereafter the rate sa newspaper ay 1.6 million na cash na reported recovered o 6 items na cash. Hindi niya may tatanggi yun, sir, alam ng buong Bilibid o baka ginamit sa eleksyon. Right after na mapalitan si Director Bukayo ay hindi siya binigyan ng Pangulong Pinoy ng absolute pardon sapagkat pumutok na lumaganap na ang kanyang kawalangyaan. Unfortunately ay iniwan siya sa ere ni Secretary Dilima kaya isinama siya sa Building 14 kung saan nasa hanay ng Bilibid 19. Sir, nandito po ang totoo na listahan ng mga big fish, drug lord mula sa number 1, Bin Marcelo alias Kuya Bin, Sam Lechua, yan o number 2, alias Sam, Peter Ko, number 3, Willie Yang, number 4, Robert Lee, number 5, Willie Ang, number 6, Vicente C, number 7, Jackson Lee, number 8, Angsi, Tatay Angsi, number 9, Tom, number 10. Si Bin Marcelo po, ang spokesman niya ay si Peter Ong, liaison officer ni Marcelo, fluent sa Tagalog, English, direktamente nakikipag-usap sa bureau official at mga tao ni Marcelo. Mr. Ariles, sandali lang, may I just interrupt. Nakita ko dito na marami sa lahat ng pages nito na confidential. Sino ba naglagay ng confidential na ito? Ito ba'y sinubmit? Ikaw ba naglagay nito? Confidential? Yes, Your Honor. So classified ba ito, Mr. Secretary? Gusto lang malaman ng komite. Hindi po, at yan ay nanggaling lang sa isang inmate. So hindi ito Kaya walang classified. yung confidential dyan. Hindi siguro ang ibig niya sabihin, confidential sa kanila ni Pangulong Duterte. Okay, so Mr. Chair, may I know May I sino bang Mr. Chair, Romy, Congressman Acop? may we ask kung ano siya talaga, action agent o house show? Kasi these two terms are, very far apart with each other. I am a government asset, Your Honor. Alam po ba ninyo na pag government asset ka, may mga dokumento na pipirmahan ka? And one of that document is your agreement.
Yes, Your Honor. Meron kang pinirmahan. Wala po akong pinirma, Your Honor, but I was recruited and encouraged by Senior Superintendent Jerry Valeroso, si government asset, and wherein my obligation, Your Honor, is to gather and supply information regarding the drugs proliferation and Bilibid prison, Your Honor. Mr. Chair, I would reserve my other questions when Senior Superintendent Valeroso will take this stand. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat. Kay Mr. Chief Chair. PNP lang, gusto ko lang tanungin. Ano bang procedure nyo rito? Kasi si General Valeroso ay dating sa PNP, si IDG. Ano po bang inyong regulasyon dito patungkol sa mga ganitong assets? Mr. Chairman, Mr. Chair, before... May I just, I was the one who brought this matter out to you. Ang concern lang po namin dito kung ito ay valid intelligence operation at nagdi-divulge naman ng mga classified document, kung pwedeng dinidivulge ba ito sa public or it threaten the operations of the PNP? Your Honor, if that Mr. Chair, document... before the good Director General, no, he has to be sworn first because he was not included in those sworn. Because the source speaker has to be sworn. Okay. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Chair. Your Honor, if that document is classified by CIDG itself, then it has to be declassified first before it can be open to the public. But I don't know if that has gone through the process, CIDG, Your Honor. So I have yet to ask the director of CIDG if they are the ones who classified that document. We find out from Director Magalong. Well, I just want that we do not violate any regulations regarding Yes, this Your matter. Mr. Chair, Your Honor, we have not yet declassified the information. And besides, it's my first time to meet inmate Arile. I'm not aware that he was the action agent used by Senior Superintendent Valeroso. And besides, Your Honor, Senior Superintendent Valeroso voluntarily, when I was still the CIDG, he volunteered to provide some information with regards to what's going on inside the NBP. So my instruction to him is, okay lang, sige, you can use, you can proceed with your plan of action, but all information will be given to the head of the Transnational Crime Division, who was then Police Senior Superintendent Goygoyon. Si Goygoyon po ang magko-consolidate and then everything will be given to the Intelligence Division for encoding in the system po. My only concern is, can you advise the committee, can we proceed with him reading all of this? Anyway, yes, Your Honor. Anyway, tapos na rin po yung operation. Basically, tapos na, terminated na po lahat. History na po yung binabanggit naman po niya. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, just for clarification, Mr. Chair, I would like to inquire with the witness if he's the one who wrote this one, the annexes A1 to A5. Are you Yes, Your Afghanistan Honor. that's being referred to in the annexes? Yes, Your Honor. Okay, we'll reserve the questions when the right time comes, Mr. Chair. Okay, sige, di kompletohin nyo na. Total, patapos na tayo. Doon sa iyong binabasa. Pakituloy na. Pakibilis lang po. Anyway, nandyan naman ho yan. Just want you to read it into the records para po sa kaalaman ng pati na rin ang nanonood sa atin. Si Dan Feliciano, Your Honor, ex-commander ng BCJ, Budigero po di Marcelo, Pampanga area, 50 kilos po ang kanyang kinukuha. Christopher Soliva, commander ng BCJ, 40 kilos, distributed sa mga mayor ng BCJ, area Luzon, Visayas at Mindanao. Romil Baltar, ex-commander ng BCJ, 30 kilos, area Samar Leyte, with Big Store at Maximum. Dexter Chua, tao po ni Marcelo,
Andili, 50 kilos area, Metro Manila. Sam Lichua, Jojo Baligad, Right Handy Sam, Alter Ego area, Luzon, Visayas at Mindanao. Budigiro rin po ni Sam, 250 kilos. Alias Yung, height 5'11", former organic member of Hong Kong Police, area Manila, and Norte, 150 kilos at Building 11. Dodong Bertolpo, Incumbent Assistant Commander ng BCJ area, Visayas, Iloilo, nang madala sa Building 14 si Sam sa kanya, pinamahala ni Sam ang Shabu at may sariling budiga, 100 kilos. Clarence Dunggail, PNP graduate, area Dipolog City, Cagayan and Isabela, Sam Office Batch in PNP, PNPA, 200 kilograms kasapakat niyang pagbibinta ng droga at frequently visited by his friend in PNP officers, a certain Colonel Dumlao, madalas dumalaw kay Major Dunggail sa maximum. 1 alias Boy Buaya, former mayor ng 6B, BCJ, budigiro ni Sam, 180 kilos, area Luzon, Visayas, Mindanao, particularly Pasay, Cavite, and Laguna. Peter Ko, busing ni GB Sebastian, 300 kilos, Luzon, Visayas, Mindanao. Busing din ni Ampang Kulangko, 300 kilos, Visayas, Metro Manila. Certain Hans, 250 kilos, area Luzon, Visayas, and Mindanao. Certain Kim, former husband ni Lia Ratasi, na pinatay paglabas ng maximum, 70 kilos, area Binondo, Caloocan, Roa City. William Ong, 200 kilos, area Cavite, Marinduque, Iloilo, Boracay at Cebu City. William Yang, inistapa po ni Jerry Pipino ng 90 kilos. Mr. Chairman, that's another very important matter. Mr. Witness, kasi annex lang po ito, nakadikit sa affidavit ninyo. Ito ba ay sinusumpaan nyo na lahat ng nakalaad dito sa annex ninyo ay totoo rin? Pawang katotohanan lang, buong katotohanan, yun po ba ay pinanunumpaan din ninyo? This is, Your Honor, a part of my sinubang salaysay at according to General Magarong, this is the history of the what really happened to New Bilibid Prison with Point of clarification. Mr. Chair, the General Magalong was being referred to by the witness? Hindi. Basta sagutin mo muna. Kung pinatutunayan mo to, pinatutuhanan mo to. Yes, Your Honor. Okay. Sige, para malinaw po tayo. Kasama yan sa mamaya. Yeah. Sige, proceed. Sige, ano po, meron po kayong agam-agam ngayon sa inyong binabasa? No, Your Honor. Okay, sige. Pakikumpleto na po para matapos po sa inyo at mamaya po ay uusisahin po kayo ng mga miyembro ng komite patungkol po sa katotohanan ng lahat nitong isinasalay sa inyo. Willie Yang, inistapa ni Jerry Pipino ng 90 kilos. Jaime Pacho, Bidigiro, 250 kilos. Samuel Las Piñas, ang Budiga area, Parañaque, Boracay, Romblon, Aklan, Katiklan. Boy Delcano, Commander ng Batman Gang, 120 kilos, area Lobat Labas ng Bilibid, Bicol Region. Wilson T, 41, 150 kilos, Metro Manila. At certain Fernandez, 41, 15 kilos, area Malabon. Robert Lee, Nonato Danao, nasa BCJ maximum, 250 kilos, area Masbate, Romblon. Pinagkakatiwala ni Robert Lee, multimillionaire na kunwari, nakalubog at walang alam, patay mali siya lang, pero pag birthday or Christmas, 20 baboy handa at 15 lechon, ganyan siya kagalante. Willie Ang, Batang Arellano, commander ng komando, 150 kilos, Budigiro ni Willie Ang, may asawa na inspektor ng BJMP, ngunit nang makuha ng 50 kilos ay iniwan siya at pumunta sa abroad sa takot na ipapatay. Vicente C, Saidin Makabalang, 75 kilos, poser ng mga Muslim sa Quiapo, supplier ng mga Muslim sa Mindanao at Kulyat. 1 alias Chacha na Sputnik, 160 kilos, nahuli at may video nasa Metropolitan Hospital sa Benavides,
Binondo, Manila kasama ang 16 na Starlet, viral dati yung YouTube, area, Bulacan at Mindoro. Kabit niya ang artista na si Rosana Roses alias Osang. Protector niya ay mga pidiya sa Quezon City. Jackson Lee, inistapa ni JB Sebastian ng 50 kilos kaya pinatapon sa Abuyog, Leyte. Igay Alvarez, nasa Abuyog, 100 kilos, big time sa Abuyog, Leyte. Tatay Angsi, Chinese old man, kinatatakutan at na nirerespeto ng lahat ng Chinese, may busis at ginagalang. Manilin, Assistant Commander ng GIG, 50 kilos area, Pangasinan. Shertin Tom, co-accused at William Ang. Dante of Commando, lumaya na siyang budigero ni Tom, 200 kilos area, Laguna, Batangas, Bicol. Protector niya ay si PNP Class 84 Nilo Anso, Police Colonel. Romil Baltar, umangkat din ng 10 kilo kay Tom. Bureau Officers, Non-Completion Guards involved in drugs, Acts Protector, Courier, Caballo. PIS Danny Dador, pinakamayaman sa lahat, may big house, mansion sa Leyte, Samar, maraming brand new cars, 7 units, maraming bakat, maraming lupa sa Batangas, talk of the town sa Bureau Instant Milyonaryo, drug syndicate ay siya ang busing. Pag na-relieve siya, 2 months lang, balik agad sa dating pwesto. PS2 Richard Schwarzkopf, milyonaryo na, patong sa druga, maximum at medium. Mga kaalyado niya, Brad sa Apo, fraternity, tulad ni Prison Guard Santiago. Apo din, Bagman at Cabayos, magpasok ng druga at baril sa maximum. Assistant Superintendent Efren Tapay, protector ng drugs sa medium. PG3 Sispinye, COJ ng medium, protector ng drugs. PG2 Ibales, gate guard sa medium, nagpapasok ng druga sa medium. PG3 Marco, protector ng drugs sa maximum. PG1 Marlon San Juan, nagpapasok ng druga at alak sa medium, 4 p.m. to 12 noon ang duty. PG1 Jerome Mondero, kabayo ng druga sa medium, 4 p.m. to 12 noon ang duty. PG1 Erickson Bayugo, kabayo ng druga, 4 p.m. to 12 noon ang duty. Assistant Superintendent Dinaro Aro, assign at Abuyog, Leyte, protector ng druga. Lahat ng drug lord doon, may payula siya ng 40,000 pesos per month per head. PG1 Ocampo alias Manok, kabayo ng baril at druga sa maximum. Halimbawa po, 10 pieces ng kalibre 45, 15,000 pesos each. M16 Armalite, 30,000 pesos each. Drugs, kilo kung pumasok, ito po ay talk of the town sa Bilibid. PG1 Brazil, Bicolano, kabayo ng baril at tulad ni Ocampo, parehas ang singil. Kanya lang sa kanya, bulyom tulad ng druga. Luis 5 kilos ang pinapasok, kasama siya sa Inuba Boys na niregaluhan ng Chinese. Minsan kunyari sa maintenance siya naka-assign para di mahalata na kabayo, pero putok na siya sa Bilibid. PG2 Borja, assign at SWAT, laging bitbit ang M16, pero kuidaw ka, druga, baril din ang laman ng bag. PG3 Perez, assign to OJ Medium, kabayo din ng druga. Inmate sa medium na active sa pagtutulak ng druga at loob at labas. Samuel Alasida alias Ganggang, bata ni Jerry Pipino, area Bohol at Tarlac, 70 kilos, walang pakundangan kung gumastos. Front niya ay mga tindahan dito sa medium, nasabi niya sa Alpha, 150 milyon ang nairemit niya kay Pipino. Ang silda niya po ay sa Ika. Julian Jimena, silda 114, tulak sa loob ng medium, 1 kilo. Winston de Guzman, pinatay na ang asawa, tuloy pa rin. 3 kilo sa loob at labas, nagbebenta. Anthony Serrano, alias Tune, 5 kilos, labas, loob, 30 kilo, pumusta sa bilyar. Silda 126, Samson Tan, 1 kilo, Silda 132. Walter Ed Bakay, matindi ito, tuloy-tuloy. At labas, 3 kilo, Silda 138, araw at gabi, may paninda siya. Ramon Mutok Jr., bahala na gang, Silda 216, 5 kilos, loob at labas. Roberto Tolentino, half kilo, Silda 6A. James Andres Oy, Silda Ika, Apo connected to Super Schwarzkopf, 2 kilos. Valeriano Amistoso, Silda 6B, 1 kilo. Raymond Bungabong, Silda 6C, 5 kilos, loob at labas. Wilfrido Arias alias Bilat, Silda Ika, 10 kilos, loob at labas, 50K, pumusta sa bilyar, kabayo niya, mga 4 p.m. to 12 noon, SPO Prison Guards, PG1 San Juan, Mondero, and PG1 Bayugo.
Any development relative thereto will be treated in the next report confidentially. For point guidance, Afghanistan, Taliban, Your Honor. Okay, maraming salamat. Meron ka pang next report na ginawa? Wala na. No, Your Honor, but I would like to inform this honorable committee that this is the very painful decision I have ever made in my entire life. Palagay ko nga, dahil sa dami ng sinabi mo rito, hindi ka ba natatakot bumalik doon sa iyong pupuntahan? To divulge, Your Honor, my identity utilizing by the CIDG through Senior Superintendent Jerry Valeroso as a government asset. May I request, Your Honor, that in my present dormitory, medium security compound, after this, Your Honor, may I request for my transfer to any... Hindi po sa amin yan. You deal with Bucor, with the DOJ, with the Secretary, no? Hindi po sa amin yan. Anyway, thank you very much, Your Honor. Maraming salamat sa inyo. Alam nyo, hindi we were taken off guard here, no? Kasi wala naman nag-request ng executive session ban lang. Kanya kami nagpatuloy. Just for the record, tinanong po natin ang PNP at saka si General Magalong because we felt that this was somewhat classified. Pero pinahintulutan namang magtuloy. Nasa sa inyo po ito. Pero siguro, at this juncture, gusto ko lang pong matanong kahit sa DOJ, kay Chief PNP, siguro sa NBI, na-validate nyo ba ito? Meron bang nag-validate sa inyo nitong mga salaysay na ito? Siguro si Chief PNP muna. Your Honor, ongoing pa, Your Honor. Sa dami ng information niya, Your Honor. Actually, hindi lang rin naman siya ang source na ganung klaseng mga informasyon. Meron ding ibang nagsusupply sa amin ng gano'n at ongoing pa, Your Honor. Pero in particular, itong mga... Kasi napaka-importante po sa amin ng sinabi ng witness. Dahil ito po yung hinahanap namin. Kasi proliferation of drug syndicates. Ito lang, kung ito lang ang nagsalaysay at ito'y na-validate, tapos na po siguro tayo. Hindi na natin kinailangan yung iba dahil sa dami ng sinabi kung totoo. So, kailangan po nito ay i-validate ito ng PNP, NBI, CIDG, or Department of Justice para po talagang malaman natin ang buod ng sinasabing confidential letter and or report na binasa po ng ating witness at kayo na po ang bahala kasi nababahala po kami sa committee kung ano po mangyayari dito sa witness lalo't higit kailan lang nagkaroon ng riot dun sa loob, ibig sabihin hindi pa po masyadong secure yung maximum at saka yung medium security compounds dahil mukhang nandun mismo yung threat sa loob. So kayo na po ang bahala. This is not for the committee to rule on, but really DOJ and or Bucor because the Bilibid prison is under the control and supervision of Bucor and DOJ. So siguro doon po tayo magtatapos dito kay Witness Arile. Okay, sige po. Point of information coming from Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. According to our resource person this morning, what he divulged is confidential. Now, the confidentiality of documents or testimonies presented to Congress is governed by a memorandum circular from the Office of the President. Memorandum Circular number 8, dated 1964.
from the office of the President. And before classified matters can be divulged in congressional hearings, it has to be cleared by the department head. So I think we should advise all these people, if they are really government or action agents, then this should be undertaken, Mr. Chair. Kanya nga po, mukhang clear naman po nila, pero for the record, para lang po malinaw, are you clearing this, declassifying this information shared by this witness to the committee? Mr. Chairman, may I share a comment? Your Honor, yung pong binasa, of course, there's nothing confidential about the affidavit. Now, dun sa annex, nasulat niya kay Presidente, there's nothing confidential about a person writing to the President. Hindi naman ito nanggaling sa anumang government agency. As a matter of fact, I conferred with General Bato de la Rosa, and he told me that since it is a simple letter, and not simple, it's a letter from a person, from a constituent, from a citizen of the Philippines to the highest official of the land, to the President, I think there's nothing confidential about it. And so I believe that it should be accepted by the committee, and that also, in order that the picture will be complete, and so that the other members of the committee who wanted to ask question about the issuance of this letter, about the Oplan Cronus, then I believe that to complete the presentation, we have to present Colonel Valeroso, the handler or the intel officer of the witness. Maraming salamat po. At least kami pong mga miyembro ay nabawasan po kami ng palaisipin kung ano ang mga potential repercussions po nitong testimony ng ating witness. No? Before we proceed, I just want to recognize or acknowledge the presence of Congressman Celso Lobregat and Manuel Dalipe. So, sige, Ron, Congressman Saro. Thank you very much, Mr. Chair. First, just for the record, kiniklaim po kasi nung nag-testify kanina that he is a government asset. Nonetheless, we just take it and put it in record that it is the Secretary of Justice himself who is assuring this committee that this particular piece of document is already considered not classified in the first place because it has come from this particular inmate. So just for the record, Your Honor.